Matapos binalaan ni Han si Olga na kung hindi ito makipaglaban ay matutulad siya sa mga taong na-synthesize. Kaya inulit ni Han ang kanyang tanong, kung anong klaseng magic spell ang kaya niyang gawin. Sa puntong yon, inihayag ni Olga na ang third-tier fire magic ang pinakamataas na antas ng magic na kaya niyang ipagcast. Gayunpaman, sinabi ni Han na alam na niyang maaari siyang gumamit ng fire magic at nag-isip kung may iba pang uri ng spell. Tinanong kung maaari siyang gumamit ng teleportation o anumang support type na magic. Tumawa si Olga, nagsabi kung tinatanong ba siya kung ang isang fire mage ay maaaring gumamit ng support magic at iginiit na yun ang magic na matutunan ng isang free runner. Pagkatapos, inihayag niya na si Han ay sobrang magugulat at mapapaluhod siya pagkatapos makita ang kanyang fire magic at tiwala niyang iginiit na kahit ang support magic ay hindi maihahambing dito. Naisip ni Han na medyo hindi kanais-nais ito. Kailangan niyang maging kasing husay ng kanyang pagiging arogante. Iniisip ni Han na ang isang defense system ay mas versatile kaysa sa isang attack system. At tinanong niya ito dahil, kahit wala siyang skilled window, may posibilidad pa rin na mapuko ang kanyang kapangyarihan, ngunit mukhang hindi ganoon. Gayunpaman, tinanggap niya na ang isang mage ay isang mage pa rin. Sinabi ni Han sa kanya na mula ngayon, kailangan niyang makipaglaban kasama nila, at bilang tugon, nagkakaila si Olga ngunit pumayag naman ito at nagsasabing gagawin niya yon, kahit na hindi niya gusto. Tinanong siya ni Han kung mayroon ba siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Nasinagot naman ni Olga na oo, at inihayag na tawag siyang Rivel Switch. Sa kabilang banda, matagumpay na nakabalik ng ligtas ang ikalawang pangkat sa dungeon. Iniisip ni Han kung sila ba ay pumasok sa isang mas mababang antas ng dungeon para sa isang test demonstration. Tumingin si Han sa ekspresyon ni Edes at ipinapalagay na mas malakas si Roderick kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Han sa kanyang mga kasamahan na sila ay maghanda dahil sila na ang susunod. Idineklara ni Isel na ang unang pangkat ay papasok na sa crack of space and time, at sinabi ng ating bida na siya ay handa na. Sa lalong madaling panahon, pumasok sila sa puwang ng espasyo ng dungeon, at binanggit ng sistema na mayroon ng 7 antas ang kanilang nasakop. Inaasahan ni Han na malamang ay pupunta sila sa ika-4 na palapag. Dahil ang yugto sa susunod na palapag ay marahil ay nakalock. Kaya, kung nais nilang subukan ang kanyang magic, ang ika-4 na palapag ay sapat na, dahil mayroon itong halo ng harpies at goblins. Sa isang ngiti, iginiit ni Han na kapag nagsimula ang laban, sila ay tatayo lalamang sa gitna at hayaan si Olga ang pumatay sa mga halimaw dahil kailangan nilang suriin ang kanyang mga kakayahan sa magic. Habang si Olga ay naguguluhan at nagtataka kung ano ang sinasabi ni Han. Ipinaliwanag ni Han na ang ika-4 na palapag ay maaaring masakop ng kahit alin sa kanilang 3 lamang at tinanong si Olga kung wala ba siya tiwala sa kanyang sarili dahil sa kanyang mababang antas. Sinasarkastikong pinaalala ni Han kay Olga ang kanyang naunang pahayag na magugulat siya at matamba pagkatapos makita ang kanyang magic. Nag-aalalang sinabi ni Olga na totoo yon, at iginiit na siya ay natatangi, pagkatapos ay nagpakita ito ng kumpiyansang ngiti, at sinasabing magugulat pa rin siya sa kanyang makikita. Biglang lumitaw si Isel mula sa wala, na nagpapahayag na ang pinto ay magbubukas sa loob ng 10 segundo at pinapayuhan silang maghanda. Nang magbukas ang pinto, nagulat si Han dahil mali ang kanyang pagkahula. Sa halip na pumunta sa ika-4 na palapag, tinleport sila ng master sa pangunahing piitan ng ika-8 palapag, na nagpagulat kay Han. Nag-notify ang sistema na ang kanilang kinaroroonan ay nasa pangunahing dungeon at ang antas ng kanilang pagsubok ay nasa 8 palapag. Mabilis na ipinabatid ni Han sa lahat na sila ay nasa ika-8 palapag, na nag-uudyok sa lahat na magtuon at ilabas ang kanilang mga sandata. Bilang tugon sa utos ni Han, agad na nagkilos ang lahat, naghahanda para sa anumang mangyayari. Gayunpaman, sa gitna ng pagkabigla ng sandaling yon, tila wala si Olga sa kanyang sariling mundo tungkol sa nangyayari. Galit na tinukoy ni Han ang master bilang bastardo. Matindi niyang tinanong kung naiinis ba siya dahil sa nangyari noong nakaraan. Partikular na sa pagiging kuripot sa pagkonsumo ng isang free-star hero. Habang si Jenna ay sinasabi na tila pamilyar sa kanya ang lugar na ito. Biglang umabot ang boses ni Han sa magulong kapaligiran, na nag-uutos sa lahat na umiwas, ngunit si Olga, na nalulunod sa sariling mga iniisip, ay hindi namamalayan ng paparating na panganib.
Sa mabilis na reflex, tumalon si Han patungo kay Olga at itinulak siya sa gilid. Sa liksi ni Han ay kaagad niya nasagip si Olga upang maiwasan ang palaso na nakatutok sa kanya at pinayuhan siya na maging mapagmatsyag. Ang uri ng misyon sa ikawalong palapag ay pagsasailalim, na naglalayong lipulin ang mga Goblin Raider na level 9. Habang ang hukbo ng mga armado na Goblin ay sumusugod sa kanila, napagtanto ni Han na halos 30 sila at itinuring na parang kavalriya. Agad na tumugon sa paparating na banta. Inutusan niya si Jenna na magpana patungo sa kanila, at agad na sumunod si Jenna sa kanyang utos at tinamaan ang isang goblin. Pagkatapos, inutusan ni Han si Aaron na sa sandaling umatake ang mga goblin sa kanila. Kailangan niyang lumipat sa gilid at umatake. Tinanong niya si Aaron kung kaya niya ito, at determinadong sumang-ayon si Aaron, na nagtitiyak na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos nito, habang nilaipat ni Han ang kanyang pansin kay Olga, biglang nagpaputok ng mga palaso ang mga goblin at agad naman dumpense si Han sa pag-atake. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, isang goblin na nakasakay sa lobo ang sumugod kay Han mula sa kabilang direksyon, na nagtatangkang patumbahin siya. Sa mabilis na reflex, mabilis na hinayla ni Han ang kanyang espada, at handang ipagtanggol ang sarili. Sa isang tiyak na galaw, siya ay tumama ng may katumpakan, mabilis na pinatay ang goblin bago pa man ito makagawa ng pag-atake. Ang iba pang mga goblin ay sumugod kay Han, na nagtatangkang atakihin siya, ngunit bahagya niyang nailigtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-counter-attack nito, upang hadlangan ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, isang halimaw na nilalang ang mahigpit na humawak sa kanyang kalasag gamit ang mga ngipin nito, na nagbabanta na kagatin siya. Agad na tinawag ni Han si Aaron na mabilis na tumugon. Sa isang tiyak na pag-utos ng kanyang sibat, mabilis na pinatay ni Aaron ang halimaw. Habang may isa pang goblin ang nagtangka umatake ng pana, ngunit nagawa ni Han na depensahan ito gamit ang kanyang kalasag pagkatapos ay tinusok ni Aaron ang halimaw gamit ang kanyang sibat. Sa gitna ng matinding labanan sa mga goblin, iniutos ni Han kay Olga na mag-cast ng kanyang spell, na nagpagulat sa kanya. Sinabihan siya ni Han na huwag pa ulit-ulitin sa kanyang mga salita at pinaalala ang mga unang pahayag ni Olga na siya ay isang mage, kaya inutusan siya ulit ni Han na patayin ang lahat ng mga goblin. Siya ay nagkomento na kailangan niya ng oras, at nang tanungin ni Han kung gaano katagal, sinabi niyang kailangan niya ng 1 minuto para i-cast ang kanyang spell. Mahusay na pinatay ni Han ang isang goblin gamit ang kanyang matalim na espada na agad naman kumitil sa buhay ng goblin. Nagsimula si Olga sa pagcast ng magic sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga taludtod na may nakapikit na mata at masalimuot na galaw ng mga kamay. Samantala, iniutos ni Han kay Aaron na harangan ang mga palaso na ipinapana kay Jenna, upang makapagtuon siya sa kanyang pag-atake. Sa pagsunod sa utos ni Han, mabilis na iniikot ni Aaron ang kanyang sibat upang depensahan si Jenna. Sa kabilang banda, habang abala si Olga sa pagcast ng kanyang spell, isang hukbo ng mga goblin ang sumugod sa kanya upang atakihin siya. Agad na nakialam si Han at pinigilan ang kanilang paglapit kay Olga, napagtanto na ang prioridad ng mga goblin ay ang patayin ang mage. Nakapagpasya siyang bumili ng oras, ngunit alam niyang magiging mahirap ang pagharang sa lahat ng mga goblin. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang shield magic upang harangan ang ilang mga bolt. Habang pinipigilan ang pagsulong ng kaaway, tinanong ni Han si Olga kung kaya niyang labanan ang paparating na atake, ngunit nananatiling walang sagot siya, natutok sa pagbigkas ng mga taludtod. Napansin ng paparating na banta, nag-aalala si Jenna at pinipilit si Olga na kung mananatili siya doon, ay tiyak na matatamaan siya sa pag-atake. Lumipat ang eksena sa isang malaking lobo na naghahanda sa pag-atake pagkatapos mula sa wala. Isang goblin monster na nakasakay sa lobo ang sumugod kay Han, na tinamaan siya ng malakas. Sa kabila ng pagtatangkang iwasan ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag, ngunit ang epekto ay napakalakas na nagdulot kay Han na mapa-atres, at siya ay medyo nawala ng balanse. Ang pansamantalang distraksyon na ito ay nagbigay daan sa iba pang mga goblin na umatake sa kanya. Ngunit nanatiling alerto si Han at mabilis na pinatay ang mga goblin na sumugod sa kanya. Napagtanto ang pangangailangan ng sitwasyon, mahusay niyang ipinagtanggol ang sarili laban sa mga lobo na nagtatangkang atakihin siya, hiniwan nito ang leeg ng lobo at mabilis na pinatay. Bigla, napansin ni Han si Olga,
at ito ay napapaligiran ng maraming goblin na handang umatake, at nagtataka si Han kung hindi ba siya makapag-cast ng magic habang gumagalaw. Ngunit bago makagawa ng atake ang mga halimaw, mabilis na kinuha ni Han si Olka sa kanyang mga braso at dinala siya palayo mula sa mga goblin. Sa gitna ng kaguluhan, nagtataka si Olka kung ano ang kanyang ginagawa, at habang nagmamadali sinabi ni Han sa kanya na kung bakit ito nagkakast ng magic na wala man lang kahit anong uri ng depensa. Nabulabog ang babae sa kanyang pahayag at ipinaliwanag na siya ay nagbubuhos ng mana sa apoy. Agad silang nagmadali patungo sa isang desyertong lupain na may kalapit na kagubatan, at iniutos ni Han sa kanila na pumunta doon upang makaiwas sa paparating na mga goblin. Sa kanilang pagmamadali, nag-aalala si Jenna tungkol sa posibilidad na maharangan tulad ng dati, na tinutulan ni Han ng may kumpiyansa, na nagsasabi na haharapin nila ang anumang hadlang kapag nakarating sila sa kagubatan. Habang tumatakbo, mahigpit na hinawakan ni Han ang kamay ni Olka, hinihimok siya na magsimulang mag-cast ng spell kapag pumasok sila sa kagubatan, at pinapayuhan siya na i-target ang kanyang magic sa kanilang pinagmulan. Samantala, nagkomento si Olka na masakit ang kanyang kamay, humihiling na magbawas siya ng kaunti sa bilis, at tiniyak na susundin niya ang kanyang payo. Habang lumalayo sila mula sa paparating na mga goblin, tinitingnan ni Jenna ang mga goblin sa likuran nila at tinatansya na maaari silang makapasok sa kagubatan ng ligtas. Nang mapansin ni Han na umabot na sila sa patag sa pagitan ng kagubatan at ng kapatagan, binitawan niya ang kamay ni Olka, na nag-uutos sa kanya na pumasok na sa kagubatan. Ang kanyang biglaang aksyon ay nagdulot sa kanya na matambas sa lupa, na nagtanong siya kung bakit siya tinatrato ng ganoon, at nagbigay si Han ng komentaryo na hindi siya maaaring tratuhin ng maayos kung mamamatay siya. Habang ligtas na nakapasok sa kagubatan ang mga kasama ni Ha, ay bigla siyang huminto sa labas. Tinawag si Han ng kanyang mga kasamahan na pumasok na sa loob. Ngunit nagsabi si Han na mauna na sila sa loob, at tinitiyak sa kanila na susunod siya agad. Nakakaramdam si Han ng paparating na panganib, kaya pumasok si Han sa kanyang berserk mode, na naglalabas ng nakakatakot na aura at bloodlust upang bumili ng oras para kay Olka upang may sigawa ang kanyang spell. Kinikilala ni Han na ang paggamit ng berserk sa pangalawang pagkakataon sa isang araw ay nakakasama sa kanyang stamina, ngunit itinuturing niyang kinakailangan upang makabili ng oras para sa kanyang mga kasamahan. Hindi natitinag ang mga goblin sa estado ni Han, patuloy na umaatake ang mga goblin sa ating bida gamit ang kanilang mga sandata at sinusubukang patumbahin siya. Isang goblin na may pana ang agad na tumira ng kanyang palaso at agad naman napigilan ni Han gamit ang kanyang kalasag. Isang goblin na nakasakay sa kanyang lobo ang sumugod sa kanya at naaga ang pansin ni Han sa sobrang bilis na pagsugod sa kanya. Habang halos hindi na makaiwas si Han sa mga pagsubok ng mga halimaw, bigla silang umatake sa pamamagitan ng pag-shoot ng barrage ng mga arrow sa kanya, na nagbigay kay Han ng pagkaabala, at natanto niyang hindi ito isang hit-and-run na taktika. Gayunpaman, hindi niya hinayaan na matalo siya ng mga halimaw, nagsimula si Han na kumilos at sa sorpresa ng mga goblin, pinatay ni Han ang karamihan sa kanila gamit ang bilis at tiyak na galaw ng kanyang matalim na espada. Ipinakita niya sa mga goblin kung paano sirain ang kanilang mobilidad na ipinagmamalaki ng mga halimaw na ito. Habang ang mga halimaw ay sumasalungat at nag-aalyansa pa rin ng kanilang matinding pag-atake. Sumigaw si Aaron sa kanya at sa hindi inaasahan, nagtapos ang berserk mode ni Han, na nagdulot sa kanya na maging vulnerable sa paparating na atake ng isang halimaw. Dahil sa biglaang pangyayari, habang tinatamaan siya ng isang halimaw, tumamba siya sa lupa, kung saan isang nakakatakot na lobo ang humahawak sa kanya ng malakas na mga paa, na nagdulot sa kanya na hindi makagalaw. Sinamantala ang pagkakataon, sinubukan ng isang goblin na patayin siya, ngunit mabilis na tumugon si Aaron at inatake ang lobo gamit ang kanyang sibat, na nagdulot sa goblin na nakasakay dito na hindi makamit ang kanyang target. Nang gamitin ni Han ang sandaling iyon, bumangon siya at tinusok ang bibig ng isang lobong halimaw. Ngunit sa hindi rin inaasahan isang pangkat ng mga lobo ang pumapalapit sa kanila. Habang si Aaron ay sumisigaw sa kanya at pinipilit si Han na bumalik sa kagubatan. Ngunit iginiit ni Han na pagsamasamahin niya ang mga ito upang dalhin niya ang lahat ng sabay-sabay at ilayo. Iniutos niya kay Aaron na labanan ang mga pupunta sa kanyang daanan. Pero nag-aalala si Han tungkol sa progreso ni Olka sa kanyang pag-cast ng spell.
Habang abala si Han sa mga halimaw ay bigla iniulat ni Jenna sa kanya na natapos na ito sa paghahanda. Determinado si Han at mabilis na tumakbo patungo sa kanilang itinalagang target na pwesto. Na may dalawang goblin na sumalubong sa kanya para pigilan siya sa pag-alis. Gayunpaman, mabilis na tumalon si Han sa hangin at ipinapakita ang kanyang kahangahangang kasanayan sa labanan, pinadapan nito ang mga goblin na humahabol at matagumpay na nakaalis sa kanilang pag-atake. Samantala, inihahanda ni Olka na palayain ang kanyang magic, habang nakatuon si Han sa paggrupo ng mga halimaw sa isang lokasyon. Pagkatapos, inilabas ni Olka ang Ignite Magic, na nagdulot ng isang nagliliyab na mga apoy na umabot sa kanilang mga kaaway. Habang napansin ang matinding apoy na pumalapit sa kanila, agad na tinakpan ni Han ang kanyang sarili gamit ang kanyang shield upang protektahan ang kanyang sarili mula sa nakakatakot na mga apoy. Napansin ang lakas ng apoy na whirlwind, pinuri ni Han ang kahangahangang firepower, habang si Jenna ay namangha rin sa magic. Habang may mga goblin pa rin na natira, nag-utos si Han kay Jenna at Aaron na tulungan siya at tapusin ang mga ito. Habang humaharap si Han sa isang nakakatakot na goblin, napagtanto niyang pagod na siya at natutulak pabalik, kaya't nagpasya siyang kung hindi niya ma-overpower ang kanyang lakas, ay gagamitin niya ang kanyang kasanayan. Nakaiwas si Han sa atake ng goblin, ngunit bago siya makagamit ng kanyang kasanayan, tinapos ni Jenna ang goblin sa pamamagitan ng kanyang magaling na pagpana, at mabilis na tumugon si Aaron at pinatay ang lobo na malapit ng umatake kay Han. Pagkatapos, excited na nagkomento si Aaron na kung pagod si Han, siya ay magpoprotekta sa kanya, at sinabi ni Han na maaari na siyang magmalaki ngayon. Samantala, habang ang mga goblin na nakasakay sa lobo ay sumugod upang atakihin si Jenna, madali niyang isinagawa ang isang backflip sa hangin at mahusay na tinapos ang mga halimaw gamit ang isang tiyak na dagger strike. Samantala, isang nakakatakot na lobo ang sumugod kay Olka, na nananatiling tutok sa pagbuo ng kanyang magic na may nakapikit na mata. Gayunpaman, mula sa wala, tinamaan ni Jenna ng palaso ang mukha ng lobo. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Olka, pagkatapos ay pinilit ni Jenna si Olka na gumising na at tumakas. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi pa tapos ang kanyang spell, kaya't madali na iniutos niya kay Han na tumakbo. Nang sandaling yon, binuksan ni Olka ang kanyang mga mata, na nagpapahiwatig na natapos na niyang i-cast ang spell at handa ng umatake. Samantalang si Han at Aaron ay tumatakbo sa harap ng mga halimaw upang grupuhin ang natitirang mga kaaway upang sunugin sila. Pagkatapos, ang kanyang spell ay bumababa sa mga kaaway tulad ng isang bumabagsak na meteor, na sumabog sa lahat ng paligid at lumiyab ito ng matinding apoy. Nagtakip si Han sa ilalim ng kanyang shield, iniisip ni Han ang potensyal na panganib ng isang ganitong malakas na spell, na natanto niyang maaari silang maging hindi sinasadyang biktima ng ganitong pag-atake ni Olka. Habang nakadapa sa lupa, lumingon si Han, nagtataka kung tapos na, ngunit bigla, ang kanyang pansin ay lumipat sa isang goblin na tila hindi naapektuhan ng spell at lumabas mula sa apoy. Sa sandaling yon, nag-cast muli si Olka ng isa pang layer ng spell, at isang whirlwind ng apoy ang nabuo muli, na mas malaki kaysa sa naunang isa. Ang epekto ay napakamalakas na kahit si Jenna ay nahirapan na mapanatili ang kanyang balanse, halos madala siya sa tindi ng lakas ng hangin habang ang paligid ng kagubatan ay nasunog ng mga apoy. Sa kabila ng kaguluhan, si Olka ay nananatiling matatag at hindi gumagalaw. Tumingin si Han sa kanya na may pagkagulat at hindi pagkapaniwala na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang buong lupa ay nagmarka ng pagkapinsala sa pag-atake ni Olka. Sa kanilang walang pag-aalinlangan na pagsisikap sa labanan, natapos ang yugto, at si Olka ay lumitaw bilang pinakamahalagang manlalaro, na nagbigay sa kanya at kay Han ng level up. Nang sila ay na-teleport pabalik, nagulat si Aaron sa bisa ng magic ni Olka, na tinutukoy na nawasak nito ang higit sa 20 goblins sa isang pag-atake lamang. Napansin ni Jenna na kamangha-mangha ito. Nang may ngiti, ipinagmamalaki ni Olka ang kahangahangang pagpapakita ng lakas ng apoy, na nagpapatunay sa kanyang naunang pahayag na sila ay lubos na mamamangha sa kanyang magic. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang witch ng Revel Spirit. Nang bigla, siya ay hinimete, at habang nagmamadali si Jenna papalapit sa kanya, sinabi ni Han na naubos ang mana ni Olka kaya ito nawala ng malay.
Idinagdag pa niya na hindi rin magagawa ni Olga ang kahit ano habang siya ay nagcast ng kanyang mga magic sa oras na iyon, kaya dapat ang mga miyembro ng pangkat sa paligid ay dapat patuloy na magtuon sa pagprotekta sa kanya. Bukod pa rito, hindi niya magagamit ang mga support magic na spell. At ang kanyang lakas, stamina, at agility ay mas mababa kaysa sa isang one-star hero. Nagsalamin si Han na maraming mga mage ang kanyang naibalik noong siya ay isang master at ginamit ang marami sa kanila, ngunit ang ganitong uri katulad ni Olga ay halos hindi pa niya nakita. Gayunpaman, halos hindi ito nangyari dahil ito ay hindi ang unang pagkakataon, at bihira lang ang mga uri tulad nito. Iniisip ni Han na kung ikukumpara siya sa isang tank de gyera, ito ay parang tinatanggal ang mga gulong at armor nito at pinapalakas lamang ang cannon. Ngunit kinikilala niyang siya ay makapangyarihan. Agad silang umalis sa dungeon at binitbit ni Jenna si Olga sa kanyang balikat. Habang iniisip ni Han na ang kapangyarihan ay isang bagay na dapat bigyan pansin, napagtanto niya na nalalapit na ang mga oras na hindi na siya ang maging sentro ng pakikipaglaban.